On the line is Senator Pacquiao, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. To our Chief PNP. Alam nyo, before this administration, I've been spending my own money to fight this illegal drugs. No, gumagastos ako ng malaki para lang tulungan ang ating mga kapulisan sumpuin yung illegal drugs na yan. At gusto kong malaman kasi doon sa aking mga datos din, may sarili din akong datos. Actually, pwede kong ibigay sa iyo, General, yung mga clippings ko doon, iniipon ko, ang dami na, no? Yung mga files ko doon dahil yung mga pinahuli, hindi ko naman pinapatay, kundi pinahuli ko lang dahil namiminsala ng mga kabataan, no? Hindi pa ako umabot doon sa pag-execute ng okay, pero ang gusto ko lang malaman dahil doon sa aking mga datos may mga pulis din na mga involved, no, mga kapulisan natin. Doon sa nabanggit niyo po kanina na 22 cases na na-file doon sa Supreme Court, ilan ang mga pulis na involved doon sa 22? Ang kasali doon, wala pa. So far, Your Honor, wala pa. Wala pa. Wala, Your Honor. Ongoing naman yung investigation nyo doon sa mga other cases na... Yes, Your Honor. Yung na-file po ng kaso ay mga identified na mga drug pushers na naging hitman ng kanilang upline sa drug trade. Thank you. Ang sunod kong katanungan ay, of all this campaign against illegal drugs, ano bang solusyon din natin doon sa, alam natin maraming sumuko, ang daming gustong magbago, no? Gustong magbago at tulungan ang ating administrasyon, tulungan ang ating tulungan kayo na pagandahin ang ating bayan. Anong alternative solution natin para sa kanila na matulungan natin sila? Kasi alam mo yan sila pagka wala silang magbago nga sila for 1 week, pero kung wala silang ibang pagkakaabalahan, malaking posibilidad, that's 95 to 99% na pwede silang bumalik doon sa bisyo nila. So especially rehabilitation center? Your Honor, regarding rehabilitation centers, long-term solution is our government is already looking for establishing big rehabilitation centers in every regions. But right now, we are talking about, I just would like to cite an example kung best practices ng police po natin sa Piano 12. Wherein yung mga nag-surrender sa Jensan at sa nearby provinces, nakipag-link up po sila sa local government units at saka ibang mga NGOs. Meron po silang hiniram na 15 hectares, I think, na lupa at doon nila hinaus yung mga surrenderers. And the last time I visited them, nag-graduate na po sila sa kanilang training kasama yung TISDA. Tinrain yung mga surrenderers at they appear to be really rehabilitated because sabi nila, tuwang-tuwang sila sa ginagawa na doon, nagpapakain sila ng kambing, papakain ng manok. Maganda pong ginawa nila. Livelihood, agriculture, yung carpentry, napakaganda po yung nangyari doon sa bayan mo po, mismo Honorable Secretary. Actually, yung lupa ko doon, pinagamit ko doon for rehabilitation sa mga nag-surrender, pinagamit ko sa nila or
Plano ko nga i-donate yun for rehabilitation yung lupa ko para makatulong sa kanila dahil maraming mga drug addicts na kilala ko at sumuko sila pero naghahanap sila ng pagkakaabalahan at ito nga gusto kong i-encourage ang bawat isa na hindi lamang ang mga kapulisan kundi sa ating mga private sectors na tulungan din natin yung mga kapulisan natin dahil hindi magaganap yung pagbabago ng ating bansa kung hindi tayo magtutulungan. So anyway, maraming salamat General at ang aking susunod na katanungan ay para naman doon sa PDEA. Ang PDEA, alam natin yan, no? Napakaraming asset ng PDEA ang napapatay at maraming mga asset ng PDEA is involved sa drugs. So, anong masasabi niyo po dito? Thank you, Your Honor. On the assets of PDEA who are involved into drug, we are now in the continuing process of cleansing our ranks. When you say asset, Your Honor, are you referring to yung mga agents? Yes. Yeah, we have received a few reports against our agents, but we are in the process of having this addressed, Your Honor. We are not in the practice of hiring or getting assets as a matter of policy of PDEA. But we accept, we develop yung mga informants or mga informers that helps the PDEA in our operations, Your Honor. Kasi nangyari kasi sa amin, gusto ko lang ikwento sa inyo po yung pangyayari. Kaya ako naisipan kong bumuo ng private group para makabuo ng information tapos saka ko i-inform ang mga pulis para bigyan ng mahuli. Ang nangyayari nung kausap ko yung mga taga-PDEA, pag may information na natatanggap ko tapos sila ang pinautusan ko, pagdating doon ang resulta wala na yung target, wala na yung mga so kumbaga maraming kasi lagi nating nakikita sa TV, lagi natin yung mga PNP, pero marami, alam mo, ang dami diyan sa PDEA member na involved sa drugs. Gusto kong, kasi hindi nababalita pero sila ang, sa tingin ko sila ang grabing involvement sa pagdating sa drugs. Thank you, Your Honor. We will appreciate if the Honorable Senator can furnish us information about that. As I've said earlier, our program in cleansing our ranks is a top priority, is as a priority as that in our supply reduction, Your Honor. In fact, we have several PDEA agents who have been already dismissed from the service. When we receive information and then we work on this information and found them to be positive, Your Honor. Thank you. I've been helping PDEA, PNP since before to help them to fight against illegal drugs. Hindi ko na siguro isa-isahin yung ginawa ko na pagtulong sa kanila, pero gusto ko kasi unfair sa mga PNP natin, puro mga pulis ang nasa sa laman ng dyaryo, laman ng TV, pero behind that, sa tingin ko mas maraming involvement ang PDEA sa pagdating sa drugs. Siguro this time kasama niyo ako sa pagsugpo sa droga sa Pilipinas dito sa ating bansa. Siguro aksyon na natin yan dahil diyan lumalaki ang ulo ng mga civilian dahil ang sinasabi, alam niyo ang sinasabi
ano ako ng PDEA eh. Ano ako ng PDEA eh. So parang ginagamit yung pangalang PDEA para sila malayang makapaglako ng mga ng droga sa ating mga kabataan, no? Yan ang nagiging problema natin. Gusto ko ma-address yan, Director. Yes, Your Honor, and again, we will appreciate it very much if you can furnish us those information, because high on my agenda is the cleansing of the ranks of PDEA. If you will remember, the President himself, no less, even mentioned of the abolition of the PDEA. And so we are now, I would say we have improved a lot on this, and during my visits to our regional offices, I will always mention about that, the correction of that image of PDEA, because so many are using the name of PDEA, because when you say PDEA, it connotes that authority against illegal drugs. That's why I always tell my men and women in the field na if there's somebody among you that you hear that he is doing misbehavior, then we ourselves shall correct that companion, that fellow member. Dahil kasi pag sinabing pag may gumagawang isa, hindi naman sasabihin si Mr. Juan de la Cruz ang gumagawa niyan kundi PDEA agent or PDEA asset. That's why the PDEA name is dragged along the line. So that's why I made it a priority program under my administration, Your Honor. And thank you for bringing that out. Maraming salamat. Alam ko pong bago lang kayo dyan sa posisyon niyo na yan. Gusto ko pong malaman kung ilan na po ba ang datos natin o bilang na nahuli nyo about na-involved sa droga. Gusto ko pong malaman. Yes, Your Honor. As of August 12 of this year, we have now a total of, for the year 2016, as of August 12, we have now a total of 11,128 operations conducted, and we have a total of 12,081 persons arrested, and 12,288 cases filed. With the permission of Senator Pacquiao, consolidated na ito, no? Kasama sa PNP. Yes, it's ito. yes, Your Honor. Thank you. PDEA initiated, and the joint operation. We usually conduct operations jointly with other government agencies, Your Honor, with the PNP or the NBI, and other government agencies involved in the campaign against illegal drugs, Your Honor. Maraming salamat, Director, at asahan ko yung pagbabago ng PDEA sa pagsugpo ng the way they implement yung pagsugpo sa ating pinagbabawal na gamot sa lipunan. Kasi gusto kong hindi mangyari yung mga nakaraang administrasyon, yung sinusugpo nga nila pero pinipili lang nila yung tao na huhuli nila. Yung may lagay, nakakaikot. So, yan, ang dami kong alam na mga na ganyan dyan sa ahensya ninyo. So, gusto kong tiwala naman ako sa iyo dahil nilagay kayo ni President Duterte dyan dahil tiwala siya sa inyo. So, gusto kong gampanan ninyo ng gusto yung trabaho ninyo para masugpo yung droga dito sa bansa natin.